Hi guys and welcome back sa ating channel, and for today's video, ang pag-uusapan natin is all about the dark web. So ngayon ito yung part 3 ng ating cybersecurity series. Let's start. Usually pag dinidiscuss natin ang dark web, nagre-represent tayo ng isang symbol. So yung symbol na yun is the iceberg kasi isa siya sa pinaka magandang example kung ano ang dark web. At maintindihan ang dark web, kailangan maintindihan muna natin ang different parts of the web. So, sa web, meron tayong tinatawag na surface web, deep web, tsaka dark web. So, sa surface web, nagko-consisto ng 4 to 5% ng entirety ng web. So, next, ang deep web naman is nagko-consist ng 95 to 96%. And then the last part is the dark web, which is only 1%. So, malalaman natin kung bakit 1% lang siya. So, una na muna nating i-discuss si surface web. So, si surface web consists of web pages that are indexed by traditional search engines like Google and Bing. Pag sinabing index, searchable siya. Searchable yung website na yon kapag hinanap mo siya sa isang search engine. So, ang characteristics nila is easily accessible without special requirements. So, punta na kayo sa web, kahit anong web browser na gusto nyo, tapos search nyo lang siya sa Google or sa Bing, and then, mahanap mo na kagad ang website na yon. Hindi lang Google and Bing ang search engines, so marami pang iba, pero ito yung mga pinaka-popular, no? Next characteristics ng surface web is it includes publicly available websites. So, magbigay tayo ng example para mas maganda. Number 1 is Lazada. So, si Lazada, tinatawag siyang surface web kasi publicly available ang website na to. Kahit sino pwedeng pumunta dito, kahit sino pwedeng mag-login dito, tapos lahat ng makikita mo, once na mag-login ka, makikita rin yan ng ibang tao, hindi lang ikaw. So, everything is publicly available. Next is si Facebook, 'di ba? Kahit tayo may sarili-sarili tayong account, pero yung mga nilalagay natin sa Facebook, yung mga nakikita natin sa Facebook, everything is publicly available. Unless yung photos mo is gawin mong only me, 'di ba? So ano lang siya, para lang sa hindi siya publicly available. Binigyan tayo ng ganong option ni Facebook para sa ating security na din, no? Kung gusto mo lang siyang i-share sa specific people, pwede yun. Pero ang Facebook is still a surface web. Next is si Wikipedia. Kung nakagamit na kayo nito, no? For example, nag-search kayo sa Google, may tinype kayong isang word, tapos hinahanap nyo yung information about that. Minsan lumalabas yan si Wikipedia kung what is it about kasi isa siyang free encyclopedia on the web. Next is si YouTube. Of course, alam natin lahat ng contents dyan. Once na pumunta tayo sa YouTube, lahat ng nakikita natin dyan, nakikita rin ng iba. Okay? So, publicly available siya. So, hindi lang YouTube, meron din tayong Spotify, di ba? May Instagram din tayo, lahat yon surface web. Next, punta naman natin si deep web. Itong deep web is nagkakonsist ng 95 to 96% of the web. Ano nga ba si deep web? Si deep web is encompasses all online content that is not indexed by regular search engines. It includes data that requires authentication. So, ito yung mga private websites, no? So, kahit i-google mo siya, once na makita mo yung website, pag kinlik mo, you will need a username and password para lang mag-gain access mo yung loob ng website na yon. So, characteristics niya, not inherently malicious or secretive, meaning wala namang something illegal na nandun, it's just that it's private. Contains private or proprietary information such as medical records or company intranets. So, example natin is itong mga online banking, no, na ginagamit natin, sila PDO, BPI. Syempre, pag nag-login ka dyan, hindi naman yan publicly available, di ba? Sa'yo lang talaga siya available kung sa specific person na yun na nag-login. Kasi, hindi mo dapat binibigay ang information mo specifically dyan sa mga banking applications. Next is our company email, di ba?
Even the personal emails, isa siyang part ng deep web. Kasi lahat naman ng information na nandun sa loob ng email mo is hindi naman yan nakikita ng ibang tao or binibigay mo sa ibang tao, di ba? So, specifically, yung mga company email address. Next one is Google Drive. So, si Google Drive, ang laman naman yan is all the files or videos or anything na personally owned mo. Of course, ikaw lang nakakakita niyan. And if gusto mong i-share sa ibang tao, pwede mo siyang i-share. Pero merong limitations like bibigyan mo lang siya ng viewing access or kung talagang tinatrust mo siya, pwede mo siyang bigyan ng edit access. Next one is meron din naman tayong mga private websites like owned ng company, di ba? Yung mga HR login nyo. Siyempre, yung mga HR login ngayon, cloud-based na siya. So, kunyari may file kayo ng leave, ganyan. So, meron tayong mga HR systems or any system na cloud-based. So, yung specific user lang ang pwedeng mag-login doon. And of course, hindi mo naman pwedeng i-divulge lahat ng information na nasa loob ng HR system mo, no? Next is, sample is medical records. Usually ngayon yung mga medical records, pwede na nating ma-access online yan, no? Gamit yung mga information natin. So, meron tayong patient ID, episode number, tapos pag nag-login ka, makikita mo na yung information about you, yung mga health records mo nandyan. So, punta naman tayo sa pinaka-interesting, which is the dark web na 1%. A small, intentionally hidden segment of the deep web that requires specific software to access. So, ito si dark web is napaka-hidden niya sa lahat. Ang characteristics ni dark web is focuses on users' anonymity and privacy, often associated with illegal activities. Okay, pag-usapan natin bakit associated siya with legal activities. Sa dark web, pag pumunta ka doon, of course, you are anonymous. Kasi pag gumamit ka ng web browser na ginagamit para sa dark web, you are always anonymous. Hindi siya nagtatrack ng any records of you. And browsing history, wala rin. Of course, ang dark web is talamak ang nandyan puro mga hackers. Hindi naman puro mga hackers, pero mostly mga hackers ang nandyan. Kasi hindi naman mag-i-stay ang normal na tao dyan para lang mag-browse ng anything. Next thing is the black market. So, dito binibenta lahat ng mga illegal things. Lahat ng hindi mo mabibili online, meron dito. Especially yung mga illegal weapons, yan, yung mga ganyan. And then, mga illegal, yun nga, yung mga illegal things. And of course, yung drugs, dito nabibili. So, dito rin yung database na sinasabi ko ng passwords, okay? So, dito rin mostly kinukuha ng mga hackers yung mga database of passwords na mga nagkalat or yung mga accounts na binibenta nandito din. So, how do you go to the dark web? Pero before that, bibigyan ko muna kayo ng warning. Accessing the dark web may involve risk. Hindi may, mali ako. Involves risk talaga. Inuunahan ko na kayo dito na as much as possible, wag nyo na lang pupuntahan. Ang reason lang kaya ginawa ko tong video na to is for your information only. And para maging aware kayo kung ano yun. Kasi baka mamaya marinig nyo yun. Or, of course, narinig nyo na yun. And ako actually, personally, I have tried accessing the dark web. Pero wala namang siyang information for me na kailangan ko. So, I just tried pero hindi ko na inulit. And then, sa dark web, para ma-access mo siya, kung gusto nyo talaga, kailangan nyo gumamit ng isang application na tinatawag nating Tor. Si Tor, actually, hindi lang naman si Tor ang pwede mong gamitin. Marami pang iba, pero si Tor yung pinaka famous sa lahat. Si Tor is a web browser designed to help users browse the internet privately and anonymously. It routes your internet traffic through the Tor network, which consists of multiple volunteer-operated servers called relays. Hindi ko masyadong explain dito yung kung paano nag-work si Tor, pero ito yung mga ginagawa niya. Okay? This process helps hide your IP address and encrypts your data, making it difficult for anyone to track your online activities
or location. So, si Tor browser, ito yung browser na ginagamit pag mag-access ka ng dark web. Si Tor, kapag in-access mo siya, usually ang gamit nila madalas is .onion domain. So, yung mga website nila is .onion, makikita nyo instead of .com, .net, .ph, makikita nyo .onion. And yung mga website nila, medyo random characters. Ito, sample lang to. Tinype ko lang yan. Wala talaga ibig sabihin yan, pero ito lang yung nagre-represent sa isang example ng isang website sa dark web. Of course, sa dark web, maraming virus and mga hackers na pwede nyo ma-download without even you knowing. Talagang cautious kayo kapag punta kayo dito and huwag nyo na lang sigurong puntahan, no? Kung wala naman talaga kayong gagawin. Actually, si Tor browser naman, Tor is generally safe when used properly. Kasi si Tor, web browser lang siya. It's up to you kung gagamitin mo siya for good or bad. So, it's a valuable tool for privacy but does not guarantee complete security or anonymity if misused. Okay, so ibig sabihin nun, pwede mo naman siyang gamitin pero it's not necessarily here to totally protect you from anything, especially sa web. Kahit naman hindi ka gumamit ng Tor, ganun pa rin, di ba? Hindi ka pa rin safe. Unless nasa sayo na lang talaga kung saan ka pupunta, anong gagawin mo, dun ka lang magiging safe. So, best practices tayo. Use the official Tor browser. So, pupunta ka lang sa Tor website, yung browser lang na dun, yun lang ang gagamitin mo. Huwag kang punta kung saan-saan ng mga website na hindi connected kay Tor. Keep your software updated. Of course, laging i-update mo yung browser mo just in case you would like to use it. Do not share personal or sensitive information. Ito basic lang to. Kahit hindi sa Tor, dapat hindi ka nag-share ng personal or sensitive information about you, especially sa web. Be cautious about clicking on links or downloading files. Of course, ganun din, no? Kahit Tor o hindi man Tor, be cautious about clicking the links and downloading files. So, yun lang ang ating introduction to the dark web. Sana may natutunan kayo kahit konti. And nakikita ko na marami talagang gusto ang topic na to lagi, ang cybersecurity. And nagpapasalamat po ako sa lahat ng nanonood. And kayo po ang reason kaya gumagawa pa po ako ng maraming videos dahil may nanonood. Okay, thank you very much. And see you again next video sa ating part 4. Bye guys!